Nais mo na bang malaman kung posible bang magkaroon ng isang paraan na kayang magpausbong ng matinding pagnanasa sa iyo ng halos kahit sinong babae? Kahit pa noong una ay wala siyang kahit anong interes? Parang mahika pakinggan o parang sobra ang pangako. Pero may mga makapangyarihang prinsipyo sa psikolohiya na kayang baguhin ang tingin niya sa iyo nang hindi mo namamalayan. Pero tandaan, kapag ginamit ng mali, pwedeng maging mapanlinlang at malupit ang kaalaman na ito dahil tumatama ito sa pinakasensitibong bahagi ng emosyon ng babae. Pero kapag in-apply mo ito sa paraang may integridad, pag-iingat at may pundasyong stoic, nagiging isang malinaw, malinis at respetadong paraan para mapabuti ang kalidad ng mga relasyon mo. Sa video na ito, hihimayin natin ang 22 asal at elemento na halos palaging nagtitrigger ng malakas na atraksyon sa mga babae. May ilang pag-aaral na nagsasabing ang mga prinsipyong ito ay nakakaapekto hanggang 97% ng mga sitwasyon. Tatalakayin din natin kung bakit nagiging kontrobersyal ang mga ito kapag hindi ginagamit ng tama o kapag ginagawang larong emosyonal. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Tungkol ito sa pag-activate ng ilang psychological triggers na maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin niya sa iyo. At siyempre, isasama natin ang pananaw ng isang taong may disiplina at kababang loob, ang pananaw na stoic. Ito ang magtitiyak na hindi ka maliligaw sa paghanap ng atensyon at mananatili kang tapat sa sarili mong mga prinsipyo. Kung handa ka nang malaman kung paano basagin ang hadlang sa simula, kung paano mo mababago ang impresyon niya, at kung paano mo magiging sentro ng atensyon ng isang babae na dati ay wala man lang naramdaman para sa iyo, manatili ka hanggang dulo at i-comment ang salitang, "Handa na ako." Dito, hindi ka lang matututo ng mga teknik, kundi ang wastong mindset para manatili kang matatag, mahinahon at hindi alipin ng ego. Simulan na natin. Numero 1, maging totoo sa sarili. Ang pundasyon ng atraksyon na tumatagal ay nagmumula sa pagiging tunay mo bilang tao. Bakit napakahalaga nito? Dahil karamihan sa mga lalaki, naglalaban-laban sa parehong larangan, pera, itsura, at mga linyang paulit-ulit lang. Kung hindi ka niya nagustuhan nung una, kailangan mo ng isang bagay na hindi basta-basta. Isang bagay na tatama talaga sa kanyang isip at emosyon. Kapag ipinakita mo ang sarili mong tatak, yung kakaibang bahagi mo na wala sa iba, binibigyan mo siya ng dahilan para makita ka sa ibang liwanag. Halimbawa, kung mahilig ka sa musika, ikwento mo kung paano ka nagko-compose, bakit ka nai-inspire, o anong nararamdaman mo kapag tumutugtog ka. Kung mahilig ka sa pagkain, ikwento mo kung bakit paborito mo ang isang putahe o mga kakaibang lugar na napuntahan mo dahil sa pagkain. Bakit ito nakakaakit? Dahil kapag ipinapakita mo ang tunay mong passion, nagigising ang curiosity ng babae. Naiiba ka. Hindi ka na isa sa libu-libong lalaki. Nagiging isang mundo kang gusto niyang kilalanin. Pero tandaan, gawin ito ng natural, hindi ka yabang-yabang. Kapag hindi ka nakadepende sa approval niya, nagpo-project ka ng tahimik pero matatag na kumpiyansa. At ang kumpiyansang ganyan, napakaakit niyan sa karamihan ng babae. Numero 2, balansihin ang koneksyon at distansya. Ito ang prinsipyo ng natural na daloy ng emosyon. May tinatawag tayong high moments, yung mga panahon na nagbibigay ka ng atensyon, may masarap na usapan, may genuine na interes, at meron ding low moments, yung bigla ka nagiging abala, hindi agad nagre-reply, at binibigyan mo siya ng espasyo. Hindi ito laro. Ito ay ritmo. At ang ritmo ay nakakabighani. Isang araw, ang saya ng usapan ninyo. Malalim, totoo, magaan. Kinabukasan,
Imbis na ikaw ang maunang mag-chat, hinahayaan mong umikot ang buhay mo nang walang pressure. Pag nag-usap kayo ulit, normal ka lang, hindi sabik, hindi desperado. Dito nagsisimula ang misteryo. Mapapaisip siya, bakit kaya hindi siya nag-message ngayon? May ginagawa kaya siya o baka hindi ako ganun kahalaga sa kanya? At doon nagsisimula ang curiosity. Hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil hindi mo inuuna ang validation. Kapag hindi umiikot ang mundo mo sa kanya, mas lalo kang nagiging interesting. Yun mismo ang nagpapalapit sa kanya. Numero 3, magbigay ng maliliit pero nakakagulat na sandali. Kung gusto mong mabago ang tingin niya sa iyo, kailangan mong lumabas sa script na ginagamit ng karamihan. Hindi mo kailangan gumastos. Kailangan mo lang magdala ng bagong enerhiya sa bawat interaction. Imbes na kape sa mall, pwede mong sabihing, may nakita akong maliit na gallery ng street art. Tara, silip tayo minsan. O kaya, may acoustic session sa isang lugar na hindi masyadong kilala. Gusto mo ba? Pwede ring simple lang tulad ng pagpapadala ng isang quote mula sa librong napag-usapan ninyo dati o isang kanta na tugma sa mood na shinare niya. Hindi ito grand gesture, hindi ito pa-impress. Ito ay kaunting pag-ikot sa normal niyang araw at yon ang nag-iiwan ng marka. Kapag hindi kanya nagustuhan noong una, ang mga maliliit na twists na ito ang pwedeng magpa-rethink sa kanya ng opinyon niya. Mapapaisip siya, bakit parang ang sarap maging kasama niya? Numero 4, ipakita ang lakas na hindi kailangan ng galit. Kung hindi kanya bet noong una, isang paraan para magbago ang tingin niya ay kapag nakita niyang kaya mong harapin ang buhay ng may composure. Ang totoong lakas ay hindi sigaw, hindi yabang, hindi violence. Ang totoong lakas ay ang katahimikan ng taong kayang magdesisyon ng malinaw kahit may problema. Isipin mo, may aberya sa kotse, may away sa pamilya, may taong bastos sa'yo. Pero imbes na mag-init ang ulo, pinipili mong huminga, mag-isip at ayusin ang sitwasyon. Doon siya nagiging alert. Doon siya naiintriga, doon nagising ang respeto. Kung dati, tingin niya sa iyo ordinaryo ka lang, ngayon makikita niya na iba kang klaseng lalaki. Hindi marupok, hindi reactive, hindi madaling matalo ng emosyon. At ang ganitong uri ng lakas, bihira, kaya sobrang nakakaakit. Numero 5. Kilalanin ang mga tagumpay niya nang hindi ka nahuhulog sa friend zone. Maraming lalaki ang nagko-compliment pero ang dating ay parang kapatid o kaibigan lang. Kung gusto mong mag-shift ang tingin niya, kailangan mong batiin siya ng may tamang timpla ng respeto at subtle na interes. Kapag may naabot siyang achievement, trabaho, personal goal o milestone, sabihin mo ng diretso at totoo. Nakakabilib ang sipag mo. Halatang pinaghirapan mo yan. Pagkatapos nito, huwag mong i-extend ang usapan sa purong friendly tone. Panatilihin ang presence mo bilang isang lalaking may sariling karisma. Hindi parang cheerleader na palaging nakaalalay. Kapag naramdaman niyang na-appreciate mo ang effort niya, pero hindi ka natatrap sa pagiging mabait na kaibigan, nagsisimula siyang mag-reassess. Nagkakaroon ng tanong sa isip niya kung bakit iba ang dating mo kaysa sa iba na halatang nagpapapogi o nagpapabida. Hindi ito tungkol sa pambobola. Ang stoic mindset ay nagtuturo ng genuine appreciation, hindi yung pang-akit na hindi totoo. Kapag tama ang delivery mo, nagiging malakas ang impact. Numero 6, pahalagahan ang isipan at kaluluwa na hindi lang ang itsura. Kung hindi kanya tipo nung una, ang pagbanggit ng ang ganda mo ay parang hangin lang, madali niyang naririnig yan. Pero kapag pinuri mo ang talino niya, ang creativity niya, ang paraan niyang mag-isip, ang insight niya, doon siya natatamaan.
Halimbawa, napansin ko kung paano ka maghanap ng solusyon, ang talas ng utak mo. O ang diskarte mo sa project na yun iba, kita ang passion. Kapag ganito ang approach mo, ipinapakita mong nakikita mo ang value niya beyond physical appearance. At kapag naramdaman ng babae na may nakapansin ng mga bagay na hindi napapansin ng karamihan, nagkakaroon ng bagong spark. Bigla kang nagiging kakaibang presensya sa buhay niya. Tahimik pero malalim. At ang ganitong uri ng recognition, mas tumatama kaysa 10 beses na sabihing maganda siya. Numero 7, ipakita ang tunay mong pagkatao pero hindi kahinaan. Hindi kailangan na magpakita ka ng perpektong image para magustuhan ka. Sa katunayan, ang sobrang pulido at walang bahid na personalidad ay minsan nakakailang. Pero ang lalaking marunong magbahagi ng kaunting vulnerability na may kontrol ay lumalabas na mature, grounded at tunay. Halimbawa, may negosyo akong sinubukan dati. Hindi nag-work pero ang dami kong natutunan. O kaya, matagal akong kinakabahan magsalita sa harap ng tao pero unti-unti ko siyang hinaharap. Hindi ka naghahanap ng awa. Hindi ka nagsusumamo. Ipinapakita mo lang na tao ka na may pinagdaraanan at natutunan. Kapag pinakita mo yan ng tama, nawawala yung flat impression niya sa'yo. Bigla kang nagiging mas relatable, mas malalim, mas interesting. Ang controlled vulnerability ay hindi kahinaan. Ito ay simbolo ng lakas na marunong umamin at magpatuloy. Numero 8, gawing kaakit-akit ang mundo mo. Kapag hindi ka niya bet nung una, isang paraan para mag-shift ang tingin niya ay kapag naramdaman niyang may makulay, masigla at punong-puno ng sigla na mundo sa likod mo. Sa usapan, ibahagi mo ng natural ang mga bagay na nagbibigay saya sa'yo. Mga lakad mo kasama ang kaibigan, proyekto mong kinahuhumalingan, mga lugar na napuntahan mo. Hindi bilang pagyayabang, kundi bilang pag-share ng buhay na masarap mabuhay. Hindi mo rin siya iniimbitahang sumama agad, pero nagbibigay ka ng maliliit na pahiwatig. Sayang, ang ganda dun. Sana isang araw maranasan mo rin. O, ang sarap ng lugar na yon, parang gusto kong bumalik. Hindi mo siya tinutulak. Hindi mo rin siya hinihila. Pero unti-unti niyang nararamdaman na baka may nawawala siyang hindi niya napapansin. Kapag ang buhay mo ay may direksyon, saya at depth, ang babae ay natural na naiintriga. Hindi dahil sa iyo ka per se, kundi dahil sa ipinapakitang kalidad ng mundo mo. Numero 9, ipakita na nakikinig ka sa paraang hindi OA. Kung sinabi niyang gusto niya ang isang author, isang musika, isang hobby, at after ilang taon ay may binahagi ka tungkol doon, nagugulat siya. Hindi dahil mahal ang ginawa mo, kundi dahil pinakinggan mo siyang maigi. Kapag naramdaman ng babae na may lalaking tunay na nakikinig, nagbabago ang dynamics. Kung dati dedma ka, bigla kang nagiging warm presence. Hindi mo siya nililigawan ng agresibo, pero ramdam niyang may lalaking nagbigay atensyon sa mundo niya. At ang ganitong presensya, mahina pero malalim at sobrang nakakahatak yan. Numero 10, panindigan ang hangganan mo at values mo. Hindi nakaka-attract ang lalaking laging oo para lang magustuhan ka. Ang talagang nakaka-attract ay ang lalaking malinaw ang mga paninindigan. Kung ayaw mo ng sobrang inuman, sabihin mo. Kung hindi ka available sa isang araw, huwag kang magpapapressure. Kung may bagay kang hindi mo gusto, huwag mong baguhin para lang hindi ka niya i-judge. Kapag nakikita niyang may prinsipyo ka, doon nagsisimula ang pagrespeto at minsan, doon din nagsisimula ang atraksyon. Nag-iiba ang tingin niya sa laki ng hibla ng gululong mo. Hindi ka gumigiba para lang mapansin. Numero 11, emotional kalayaan. Ito ang isa sa pinakamalakas. Kapag naramdaman niyang hindi ka alipin ng validation niya, nagiging tanong ka sa isip niya. Hindi ka nagme-message agad. Hindi ka nagpapanik pag hindi siya active.
Hindi ka nag-a-adjust ng emotions mo batay sa maliit niyang reaction. Bihira ang ganyang lalaki. Ang lalaking may sariling mundo, sariling tasting, sariling tahimik na confidence. At kapag nakita niya yan, nagiging misteryoso ka. Hindi ka katulad ng iba. At doon siya nagsisimulang ma-attract nang hindi niya namamalayan. Numero 12. Bakit ito delikado at paano gamitin ng may ethics? Oo, totoo. Malakas ang effect nito sa karamihang babae. Pero pwede itong maging delikado kapag ginamit mo ng walang moralidad. Kapag naramdaman niyang masyado siyang nadidependent emotionally, kailangan mong maging diretso, honest, at may respeto. Hindi mo ito dapat gamitin para manipulahin, kundi gamitin para maging mas grounded, mas mabuting tao, mas makabuluhang partner. Kung tama ang intention mo, nagiging paraan itong maglabas ng best version mo. Kung mali ang intention mo, nagiging lason ito. Ikaw ang magdidesisyon kung paano mo gagamitin ang lakas na ito. Kung ilalapat mo ang mga prinsipyong ito ng totoo at may integridad, makikita mo kung paano nagbabago ang tingin ng mga babae. Kahit yung dati na hindi ka man mang pinapansin. At ang tunay na atraksyon, laging nagsisimula sa karakter mo, hindi sa pagpapakitang gilas.